Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang video na ito ay may layunin na magbigay informasyon tungkol sa aralin 1 ng ating pag-uusapan na ang kulturang Pilipino. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang mga tagaulat ng ikatlong pangkat. Ako nga po pala si Binibining Kapas at ito naman po ang aking mga kasamahan. Si Binibining Latasan, Binibining Lobetos, Binibining Pesenio, Binibining Olano, Binibining Guillermo, Ginoong Trapa at Ginoong Urgel. Sa video na ito ay inyong maasahan na ang mga tagaulat ay magbibigay ng tiyak na impormasyon na pumapatungkol sa kahulugan ng kultura. Sa video po na ito ay may 5 po tayong tatalakayin. Una ay ang kahulugan ng kultura, pangalawa ay ang katangian ng kultura, pangatlo naman ay ang manifestasyon ng kultura, ang pang-apat ay ang component ng kultura, at ang panglima naman ay ang kultura at grupo. Aasahan niyo po na sa video na ito ay mas magbibigay po kami ng mas malalim na kahulugan sa 5 tatalakayin natin upang mas maintindihan ng mga manonood. Ang bawat tao ay nakikisalamuha sa iba gamit ang kanyang sariling paraan at gamit ang kanyang sariling wika. Dahil naniniwala tayo na ang isang individual na narito sa mundong ibabaw ay may sari-sariling katangian at kultura. Ito ang pinagkaiba niya sa ibang individual dahil bawat tao dito sa mundo ay may pinagkaiba o may iba-ibang katangian at kultura. May sarili siyang gawi o may sarili tayong gawi at kaparaanan upang mabuhay dito sa ating lipunan. Kultura bilang nagpapakilala. Ang kultura ay nagpapakilala ng isang tao o ng isang individual sa isang lipunan. Bakit nga ba kultura bilang nagpapakilala? Ang kultura ay tumutukoy sa kabuuan ng mga kaugalian, paniniwala, tradisyon, sining batas at iba pang mga aspeto na nagbibigay pagpapakilanlan sa isang grupo ng mga tao sa isang lipunan. Ito ay may malawak na konsepto na sumasaklaw sa mga gawain at pamumuhay ng tao sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, kung kaya't ang lahat ng tungkol sa paniniwala at kilos ng isang individual ay sumasalamin sa kanyang kultura. Mula sa pagkasilang ng isang individual ay kasapi na siya sa komplikadong sosyal na grupo. Datapwat kasangkot na siya sa lipunan ng kanyang pamilya, sa daigdig ng kanyang mga makakalaro, at sa mas malawak na tatahaki ng kanyang buhay kasama ang kanyang mga kapitbahay. At ang pakikipamuhay, pakikisalamuha at pakikitungo ng isang individual sa iba sa isang lipunan ay isang mahalagang pangangailangan upang makamit niya ang kanyang mga mithiin o pangarap sa buhay. Datapwat kung ang isang individual ay hindi marunong makihalubilo sa iba tungo sa isang lipunan, ay may posibilidad na hindi niya ma-express ang kanyang sarili, datapwat ang isang individual ay kasali na o kasapi na sa isang komplikadong sosyal na grupo mula pa lamang na siya ay isila. Mayroon nga tayong kasabihan sa Ingles, that's because we are so different from each other that we have so much to share. Ang pagbabahagian ng kultura ng bawat isa o ng bawat grupo ay isang kaalaman sa pagpapakilala o pagkilala sa paraan ng pamumuhay ng isang grupo sa ibang grupo. Ito ay susi sa mapayapang lipunan. Datapwat kung alam ng isang grupo na ganito ang pamumuhay o paraan ng pamumuhay ng isang grupo o kung ganito ang kanyang kultura, ay mas madali nating maunawaan ang isang tao o ang isang grupo. At madali natin siyang marespeto at hindi natin maaapakan ang kanyang paniniwala o ang kanyang mga kaugalian o nakaugalian. Kung kaya't ito ay isang malaking factor kung gusto natin mamuhay sa isang lipunan ng pag-uunawaan, pagmamahalan at lipunan na puno ng respeto sa bawat individual o sa bawat grupo na namumuhay o kasapi ng isang lipunan. Ngayon ay upang mas unawaan natin ang kulturang Pilipino ay dumako naman tayo sa ating unang talakayan na pumapatungkol sa kahulugan ng kultura.
Ayon kay Timberza noong 2008, ang kalinangan o kultura ay siyang lumilinang at tumuhubog sa pag-iisip, pag-uugali at gawain ng tao. Ngayon, bakit nga ba ito nasabi ni Timberza? Kung ating titignan ng mabuti, ang salitang kultura ay may katumbas na salitang kalinangan, na may salitang ugat na linang, na sa Ingles ang ibig sabihin ay cultivate, at salitang linangin ang ibig naman sabihin sa Ingles ay to develop or to cultivate. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba nasabi ni Timberza na ang kultura ang siyang lumilinang umuhubog sa isang tao? Ang kultura ay may mahalagang papel sa paghubog ng isang individual o ng pagkatao ng isang individual. Ito ay nagsisilbing balangkas na nagbibigay ng direksyon at kahulugan sa mga aksyon, pananaw at pagpapahalaga ng isang tao. Ngayon, sa aking opinyon ay mayroong 6 na papel ang kultura na kung saan nagsasabi na kung paano niya hinuhubog ang isang tao o ang isang individual o ang isang pagkatao ng isang individual. Una ay ang pagkakakilanlan. Ang kultura ay nagbibigay ng batayan para sa identidad ng isang tao. Pangalawa naman ay pagpapahalaga at moralidad. Ang mga pamantayan ng tama at mali ay madalas naaayon sa mga kultural na paniniwala at tradisyon ng isang grupo. Pangatlo ay ang pag-uugali at pananaw. Ang isang individual, ang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo at sa ibang tao ay apektado ang kanyang kultura o apektado ng kultura. Pang-apat ay ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan. Ang kultura ay umuhubog din sa paraan ng komunikasyon at pagkikipag-ugnayan ng isang tao. Ang mga di-verbal na senyales, paraan ng pagsasalita at estilo ng pakikipag-ugnayan ay madalas na matututunan mula sa kultura. Ang panglima naman ay ang pamumuhay at pangarap. Ang mga mithiin at pangarap ng isang tao ay madalas na ayon sa kanyang kultural na pamantayan. At ang pang-anim at panghuli ay adaptasyon at pagbabago. Habang ang tao ay nakakaranas ng iba't ibang kultura, natututo siyang mag-adapt at magbago. Ngayon, sa kabuuan, ang kultura ay hindi lamang panlabas na aspeto ng buhay ng tao, kundi isang integral na bahagi ng kanyang pagkatao na tumutulong sa paghubog ng kanyang mga gawi, pananaw at pagpapahalaga. Sakto nga naman ang sinabi ni Timberza na kung saan ay binanggit niya na ang kultura ang siyang humuhubog sa isang pagkatao ng isang individual sa isang grupo. Datapwat, ang kultura ng isang individual o ng isang tao ay apektado ang kanyang uri ng pamumuhay at ito ay ang batayan ng kanyang pagkatao. Ito ay tinatawag na pagpapakilanlan o ang kanyang pagpapakilanlan bilang isang individual sa isang lipunan. Ngayon ay atin ang napag-alaman na kapag sinabi natin kultura, ito ay isang kabuuan ng isip, damdamin, gawi, kilos, paniniwala at kaalaman ng isang individual sa isang particular na grupo. Ngayon sa makatuwid, kung wika naman ang ating pag-uusapan, ang wikang hindi lamang daluyan kundi higit pa rito ay tagapagpahayag at impukan kuhanan ng alinmang kultura. Ito ay ayon kina Salazar Naza Constantino noong 1996. Dagdag pa nga ni Salazar na walang kulturang hindi dala ng isang wika bilang saligan at kaluluwa na siyang bumubuo, humuhubog at nagbibigay diwa sa kulturang ito. Sa makatuwid, kapag sinabi nating wika, ito ay ekspresyon ng isang grupo ng tao, maliit man o malaki na may sarili at likas na katangian. Datapwat ang wika ay isang ekspresyon ng kakilanlan ng isang kultura sapagkat ito ay nagbibigay anyo at siyang nagtatakda ng pagkakaiba ng sariling uri nito at ang kanyang pagkakaiba sa ibang kultura sa daigdig ng mga kaisang pangkultura. Datapwat, kagaya na nga ng ating mga napag-alaman sa subject na ito, na ang bawat individual or ang bawat kasapi sa isang particular na grupo ay mayroong kanya-kanyang wikang sinasalita, mapa-verbal man o di
di verbal. Dapat kapag sinabi nating wika, ito din ay siyang sumasalamin or ang kanyang uniqueness sa ibang grupo. Ano ngayon ang kultura? Gaya ng ating natalakay sa pagbibigay natin ng simpleng definasyon ng salitang kultura, alam natin ang ibig itong sabihin ay kabuuan ng mga gawi, kilos at paniniwala ng isang individual sa isang particular na grupo. Ngayon ay upang mas maintindihan natin ang ating talakayan sa mga puntong ito, ay dadako tayo sa mas malalim na pagkakahulugan o sa mas malalim na kahulugan ng salitang kultura ayon sa mga kilalang individual. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa bahaging ito ay ating tatalakayin ang iba pang kahulugan tungkol sa kultura ayon sa mga eksperto. Bago ang lahat, nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Binibining Marilu Arlatasan, ang inyong tagapag-ulat sa bahaging ito. Ngayon ay ating umpisahan kay Edward Bernard Taylor. Siya ay ama ng antropolohiya. So, si Taylor ang unang nagbigay ng sistematikong kahulugan ng kultura na ginagamit pa rin hanggang sa ngayon. Sa kanyang aklat na Primitive Culture 1871, inilalarawan niya ang kultura bilang isang kabuuang complex na binubuo ng kaalaman, paniniwala, sining, moralidad, batas, kaugalian, at anumang iba pang kakayahan at ugali na natutunan ng tao bilang miyembro ng lipunan. Ang kahulugang ito ay naging batayan sa pag-aaral ng kultura sa antropolohiya. So, ipinapakita ng pananaw ni Taylor na ang kultura ay hindi lamang isang aspeto ng buhay, kundi ito ay ang kabuuan ng lahat ng natutunan ng isang tao bilang miyembro ng isang lipunan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng karanasan, kaalaman at kaugalian na naipapasa at natutunan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. At ito ang nag-uugnay sa mga tao sa kanilang komunidad. Ang pangalawa naman ay si Leslie A. White. Ayon sa kanya, ang kultura ay isang organisasyong pinomena na sumasaklaw sa aksyon. Ito ang paraan ng pag-uugali, so tumutukoy ito sa mga paraan ng pagkilos sa pag-uugali ng mga tao. Kabilang ang kanilang mga kaugalian, ritual at mga gawi sa pang-araw-araw na pamumuhay. At kasama na rin dito ang mga bagay o kagamitan at iba pang mga kasangkapan. Kasama na dito ang mga pisikal na bagay na ginagamit ng tao tulad ng mga kasangkapan, teknolohiya, damit, at iba pang material na aspeto ng kanilang kultura. Meron ding ideya. Ito ang mga paniniwala at kaalaman. Ito ay tumutukoy sa mga kaisipan at paniniwala ng isang grupo ng tao, kabilang ang kanilang kaalaman, ideolohiya, relihiyon, at mga paniniwala tungkol sa mundo at sentiment. Ito ang karakter, kilos at value. Kasama dito ang mga emosyonal at ethical na aspeto ng kultura tulad ng mga pagpapahalaga o values, damdamin at karakter na nagpapakita kung paano inaasahang kumilos ang mga miyembro ng komunidad. So, sa kabuuan, ipinapakita ng kahulugan ni Leslie A. White na ang kultura ay hindi lamang binubuo ng mga material na bagay o nakikitang aspeto, kundi pati na rin ang mga hindi material na elemento tulad ng mga ideya, paniniwala at mga pagpapahalaga. Ang kultura ayon sa kanya ay ang kabuuan ng pamumuhay na sinusunod ng mga tao at binubuo ng lahat ng natutunan at naibabahagi sa loob ng isang komunidad. Ang pag-unawa sa kultura sa ganitong paraan ay nagpapakita na ito ay isang komplikado at organisadong sistema na nakaka-impluwensya sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga tao. Ayon sa ibang antropolohista, ang kultura ay lahat ng natutuhang
behavior at resulta kung paano pinapahalagahan ng tao ang natutuhan niya. Ito ay tinatawag na cognitions, ang pagkaalam sa lahat ng bagay na nagbibigay patnubay sa tao sa pagkilala niya sa kapaligiran at sa ibang tao. So, ang cognitions ay tumutukoy sa lahat ng kaalaman, paniniwala, ideya at iba pang mga proseso ng pag-iisip na nagbibigay patnubay sa tao sa pagkilala at pag-unawa sa kanilang kapaligiran at sa ibang tao. So, sa madaling salita, ang cognitions ay mga mental na proseso na ginagamit ng mga tao upang mag-interpret, mag-analyze, at mag-react sa mundo o sa kanilang paligid. Sa konteksto ng kultura, ang cognitions ay bahagi ng kung paano natutunan ng mga tao ang aspetong kultural at kung paano nila inilalapat ang mga ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang paraan ng pag-iisip ng isang tao tungkol sa moralidad, relihiyon, o sosyal na pag-uugali ay maaaring batayan sa kanilang mga cultural cognitions na natutunan mula sa kanilang lipunan. Ang mga cognitions na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga desisyon at aksyon ng isang tao at tumutulong sa kanilang na makipag-ugnayan ng epektibo sa iba at maunawaan ang kanilang kapaligiran. Mula naman sa aklat ni Donna M. Golnick et al. 2009, ang kultura ay ginamit para sa maayos na paraan ng may kapangyarihan at mga makapangyarihang tao. Ang mga taong may kaalaman sa kasaysayan, literatura at sining ang siya lamang may kultura ayon sa unang paniniwala. Sa aklat ni Donna M. Golnick et al. 2009, tinatalakay na ang kultura ay kadalasang ginagamit upang magpatibay ng kapangyarihan at ng mga kapangyarihan sa lipunan. Ayon sa isang sinaunang paniniwala, ang kultura ay nakaugnay sa kaalaman, sa kasaysayan, literatura at sining, at tanging mga may ganitong kaalaman lamang ang itinuturing na may kultura. Ang paniniwalang ito ay nagsasabing ang kultura ay eksklusibong nakalaan para sa mga matataas na grupo na nagtatangi sa kanila mula sa mas nakararaming tao. Binabatikos ito ng ilang antropolohista dahil sa pagiging limitado dahil sa pagiging limitadong pananaw nito. Ang kultura ay nagpapakilala kung sino at ano tayo. Ito ang umiimpluwensya sa ating kaalaman, paniniwala at value. Ito ang nagbibigay kahulugan at nagdedetermina sa paraan ng ating pag-iisip. Ito ang nagbibigay kahulugan at nagdedetermina sa paraan ng ating pag-iisip, damdamin at pag-uugali. At dito po magtatapos ang aking talakayin. Yun lang po at maraming salamat. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Camela Jean M. Lubetos mula sa BSR Filipino 3 at ang ating tatalakayin ngayon ay pumapatungkol sa mga kahulugan ng kultura. Ayon kay Hudson 1980, ang kultura daw ay socially achieved knowledge. Ibig sabihin, nakukuha ang kultura sa mga kasamahan na nasa paligid lamang. Mula sa pagkabata, may mga kulturang nakuha mula sa mga magulang, kapatid, mga kalaro o mga kapitbahay. Paglaki daw ng isang tao, may mga kulturang natututunan niya mula sa kanyang kagrupo, mga kaeskwela, kasamahan sa opisina, at mga kaibigan. So ayon kay Hudson, ang kultura daw ay naa-adapt lamang natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ayon naman kay Ward
Good Enough 2006, ang kultura ay patterns of behavior or way of life and patterns for behavior or designed for that life. Na ang ibig sabihin ay may mga kulturang ginagawa o sinusunod dahil iyon ang nakasanayan o kinagisnan ng isang grupo o pangkat. Maaari ito ay mga kaugalian o ikinikilos ng mga grupo ng tao na ginagawa o pinaniniwalaan nila dahil iyon lamang ang dapat sa grupo nila. Halimbawa, sila ay mga mangingisda sapagkat nakatira sila sa dagat. Halimbawa naman ang mga magsasaka. Sila ay magsasaka dahil nakatira sila sa kapatagan na puro sakahan ang makikita. Ang mga badyaw naman ay naging tagakuha ng perlas o hiyang sa pagtulog at mamuhay sa karagatan dahil ang kapaligiran nila ay puro dagat. Ayon naman kay Timbraza 2008, ang kultura ay kabuuan ng mga natamong gawain, mga natutunang huwaran ng pag-uugali at mga paraan ng pamumuhay sa isang lahi o mga tao. Ang lahat na nakuhang gawain, mabuti man o masamang pag-uugali mula sa kinagisnan ay tinatawag nating kultura. Ang paraan ng pamumuhay na kultura rin ay maaaring magbago depende sa panahon ng isang lahi. Kaya maihahambing natin ng malinaw ang maraming kaibahan sa ating kultura noon at sa kultura natin ngayon. Kaya ang ebolusyon ng kultura sa iba't ibang siklo ng buhay ay nagpapakita ng maraming pagbabago. At iyon lamang po, naway marami kayong natutunan sa aking pag-uulat ngayon. At maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating pinakamagandang guro, Ma'am Tumampos. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Rhea May Ipisinyo, nagmula po sa Department ng CIPIS. Narito po ako ngayon magpapaliwanag sa katangian ng kultura. So, sa katangian ng kultura, mayroong 4 na katangian ang kultura. Ito ay ang natutunan, ibinahagi, na-adapt, at ang panghuli ay dinamiko. So, pag-usapan na naman natin ang natutunan or sa English is learn. Ang tao ay sinilang at inalagaan ng mga magulang at kung paano siya inalagaan, pinakain, pinaliliguan, dinadamitan at iba pa. Ito ay isang proseso ng kulturang natutuhang magsimula sa pagkatuto sa kultura ay pamilyang kinabibilangan niya. Ang prosesong ito ay mapapatuloy sa buong buhay sa pakikihalubilo ng tao sa kultura ng kanyang pamilya at sa ibang kultura. So, ang katangian ng kultura o ang natutunan o learn ay may dalawang proseso ng pag-interact o pakikihalubilo ng tao sa isang lipunan. So, ang dalawang katangiang ito ay enculturation at socialization. Tandaan po iyan. Enculturation at socialization. So, pag-usapan naman natin ang enculturation. So, ang enculturation ay isang proseso ng pagkuha ng mga katangian ng ibang kultura at maging bahagi siya ng kulturang iyon. So, karaniwan ding mas magaling pa siya sa wika, gawi, paniniwala at kalaman ng kulturang napasukan niya kaysa dating ng membro ng pasabing kultura. So, pag-usapan naman natin ang socialization. Ito naman ay ang pangkalatang proseso sa pagkikilala ng mga sosyal at standard na kultura. Makikilala kung sino ang may panlipunang tungkulin tulad ng ina or ama, asawa or bana, estudyante, kabataan, mga teacher, banker, policeman at military men, custodians at iba pa. So, dumako naman po tayo sa pangatlo. Ito po ay na-adapt o sa English ay adapted.
Ang kultura ay nag-a-accommodate ng kapaligirang nagkukondisyon sa isang tao sa likas o teknolohikal na resources. Halimbawa, ang mga Eskimo ay nakatira sa isang napakalamig, may snow at yelong lugar. Sila ay nabubuhay ng normal sa ganitong kalamigan ng kapaligiran, samantalang ang ganitong sitwasyon ay imposible sa mga Pilipino na sanay naman sa mainit at katamtamang lamig ng panahon. Ang kulturang urban ay iba naman sa rural dahil din sa resources na nasa kapaligiran nila. Ang kultura ng isang depressed na lugar ay iba sa kultura ng may kapangyarihan at mayayamang lugar. Kaya ang isang sanay na sa buhay mayaman ay nahihirapan sa buhay mahirap. At ang isang sanay na sa buhay mahirap ay nakikilala talaga kahit papunuin ang katawan nila ng maraming alahas. So, dumako naman po tayo sa panghuling katangian ng kultura. Ang panghuli ay ang dinamiko o sa English ay dynamic. Ang kultura ay dinamikong sistema kaya patuloy na nagbabago. Tulad ng wika, may mga kulturang mabilis ang pagbabago at mayroon din namang hindi nagbabago o mabagal ang pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay makikita sa estilo ng pananalita, estilo ng buhok, gupit at iba pa. Ang teknolohiya ay nakapagdudulot ng malaking pagbabago sa kultura. Ang halimbawa nito ay ang pag-unlad sa komunikasyon dahil sa cellphone, computer at iba pang kagamitan. So, tapos na po ako na ilahad sa inyo ang katangian ng kultura. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating butihing guro na si Binibining Claire Tumampos. Magandang araw. Ako nga pala si Binibining Sheena Olano, ang natasang mag-ulat sa manifestasyon ng kultura. Ano nga ba ang manifestasyon ng kultura? Ang manifestasyon ay pangyayari, gawain o bagay sa malinaw na nagtatanghal o kumakatawan sa isang bagay, lalo na sa isang teorya o ideya. Ang kultura ay ang pagkakakilanlan ng bawat pangkat o grupo ng mga tao sa isang lugar. Dito rin na ipapamalas ang pagkakaiba-iba ng bawat pangkat ng tao. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng kanyang mga katutubo at katangi-tanging kaugalian, paniniwala at mga batas. Manifestasyon ng kultura. Na ipapakita ang kultura sa maraming paraan, sa pamamagitan ng panlipunang institusyon, karanasan sa pamumuhay at katuparan ng individual sa psikolohikal at basic na pangangailangan. Ang manifestasyon ng kultura ay may dalawang bahagi, ang value at di-verbal na komunikasyon. Ano nga ba ang value? Ito ay tumutukoy sa kung ano ang karapat-dapat at nakabubuting ugaliin. Ito ay naiimpluwensyahan ng prestige, status, garbo, katapatan sa pamilya, pag-ibig sa bayan, paniniwalang panrelihiyon at karangalan. Ang status symbol ay magkakaiba sa iba't ibang kultura. Ito ay nakabatay sa iyong kapaligiran, tiwala o prinsipyo ng iyong buhay. Ito ay parabang desisyon na nakabatay hinggil sa iyong relihiyon, nakagisnan o karanasan ng iyong buhay. Halimbawa, ang pagkakaroon ng maraming kapretsyo o props sa sarili at material na pag-aari ay iginagalang. Ang status symbol ay ang pagkakaroon ng kapretsyo o props o ang tawagin sa atin ay luho. Marami sa atin ang naghahangad ng mga mamahalin at magagarbong mga bagay, gaya ng mamahaling kolorete sa mukha, mga alahas, damit, at iba pa. Na kailangan natin itong igalang dahil ito ay pagmamay-ari ng ibang tao. Ang pagmamano ng kamay ng mga Pilipino o ang pagmamano natin sa mga nakakatanda, lalo na sa ating mga magulang, ay isang palatandaan ng paggalang na hindi nakikita sa mga banyagang kultura. Ang pagsabi ng po at opo ng mga Tagalog o ng mga taga-Maynila
At ang pagsabi ng manong o manang o di kaya ate at kuya ng mga Visayan at Ilocano ay isang kahangahangang value na tanda pa rin ng paggalang. Ang moralidad at immoralidad, ang pagbibigay ng kaparusahan at gantimpala. Mataas ang pagkakaroon na pinag-aralan ay madedetermina sa sistema ng pagbibigay kahalagahan sa value ng isang kultura. Ang moralidad ay tumutukoy sa konsepto ng paggawa ng tama. Ang moral ay mga pangunahing alituntunin sa pamumuhay, mga prinsipyo hinggil sa pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, o mabuti at masamang pag-uugali. Isang partikular na sistema ng mga halaga at prinsipyo ng pag-uugali, lalo na ang hinawakan ng isang tinutukoy na tao o lipunan. At ang immoralidad naman ay tumutukoy sa paglabag sa mga batas, pamantayan o pamantayan sa moral. Ito ay tumutukoy sa isang ahente na gumagawa o nag-iisip ng isang bagay na alam nila o pinaniniwalaan nilang mali. Karaniwang inilalapat ang immoralidad sa mga tao o kilos. At ang immoralidad ay mali o hindi magandang pag-uugali ng isang tao. Dadako na naman tayo sa ikalawang bahagi ng manifestasyon ng kultura. Ito ay ang di-verbal na komunikasyon. Ito ay refleksyon ng kultura at nagbibigay ng kaibahan upang madaling makilala ang iba't ibang kultura. May mga tunog at kombinasyon na ginagamit ang wika na siyang pagkakakilanlan ng ibang kultura. Halimbawa, ang katutubong Igorot. May sarili silang hulma o pattern o simbol ng kanilang damit na sinusuot. At saka may tradisyon silang sayaw. Ang pakikipagkamay, pagsaludo o paghalik sa harapan ng maraming tao na walang keme ay nagpapakita ng pagkakaiba sa kultura. Ang kultura ay madidetermina rin sa paraan ng paglakad, pag-upo, pagkilos at maging sa pagsayaw. Tandang may mga kilos at galaw na maaaring nakasanayan na, ngunit maaari rin namang hindi katanggap-tanggap sa iba, lalo na sa ibang kultura. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, na tinatawag na Gen Z, na ang mga kabataan na naiiba sa pananamit, pagsasalita, natanggap ng modernong magulang at mga modernong kabataan. Ngunit sa mga konserbatibong grupo o mga tao, ito ay kabastusan. At isa pang halimbawa ay ang pag-sign of the cross ng mga Katoliko, ay pagiging palatandaan na sila ay isang Katoliko. Samantalang ang paghaplos ng dalawang kamay sa mukha kung nagdarasal ay palatandaan naman ng pagiging Muslim. Ang mga halimbawa na nabanggit ko ay magkaiba ang mga kilos o galaw na nagpapahayag ng magkaibang kahulugan. Maaari rin namang magkatulad sa kumpas o galaw ng particular, ngunit magkaiba ng kahulugan. Ang di-verbal na komunikasyon ay refleksyon ng kultura at nagbibigay ng espesyal na kaibahan upang madaling makilala ang iba't ibang kultura. May mga tunog at kombinasyon na ginagamit ang wika na siyang pagkakakilanlan ng ibang kultura. Halimbawa, ay ang malambing na tono ng mga Ilonggo kung nagsasalita, at ang parang nagagalit naman na pagsasalita ng Meranao. Ang kahirapan sa pagkatuto sa wika ng iba ay dahil hindi ito bahagi ng ating kinagisnang kultura. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga komponent ng kultura. May dalawang uri ng komponent ng kultura. Ito ay ang material at di material na kultura. Ano ba ang pinagkaiba ng material At di material na kultura? Ang material na kultura ay ang mga bagay na nilikha at ginagamit ng tao. Ito ay mga material na object na nagawa at ginagamit ng tao mula sa pinakapayak tulad ng mga kasangkapan, muebles at pananamit, hanggang sa mga malaking bagay na tulad ng architectural na disenyo, mga kotse, makina at iba pa.
Ang di material na kultura ay binubuo ito ng mga norms, value, paniniwala at wika. Ano ba ang norms? Tumutukoy ito sa pag-ugaling karaniwan ng pamantayan. Tinatawag ng mga sosyalista ang norms na kumakatawan kung ano ang aktual na ginagawa o kinikilos ng isang tao, ideal at standard na inaasahang ugali niya sa particular na sitwasyon. Ang halimbawa ng norms ay LDL norms. Para sa mga naniligarilyo sa mga pagsasahirong sasakyan ay smoking is not permitted. Ito ay tama sa sosyal na pagtingin at dahil mali at may batas na sumusunod kaya ang karapatan dapat na gawin at usundin. Ang norm ay ideyang nasa isip ng bawat membro ng isang grupo. Ang ideyang ito ay nagsasabing kung ano ang dapat at inaasahang gawin ng isang sitwasyon. Ang ideal na norm ay mahalaga dahil napapaliwanag ito ng inuugali ng iba at nakatutulong din ng malaki para maunawaan ang mga ugaling ito. Focus naman ay kaugaliang nakikita ang isang sitwasyon na tinitignan ng mga magandang kapakanan ng isang pangkat. Ang halimbawa nito ay pag-aayos ng lugar lalo na sa pagkainan, pagtanggap ng mahusay sa mga bisita, pagdaramit ng maayos kung pupunta sa simbahan at ang pagsisimba tuwing linggo. Ang dahilan na ang mga sosyalista ay gumagamit ng terminong folkways kaysa customs ay upang idiin na ang mga ito ay katanggap-tanggap na behavior ng tao sa isang lipunan. Ang mores naman ay tumutukoy ang mga ito sa pamantayan ng kaasalang lubhang iginagalang at pinahalagahan ng mga grupo. Kinakailangan at mahalaga para sa kapakanan ng isang grupo ang pagsasabuhay ng mga pamantayang ito. Halimbawa, bawal sa mga Muslim ang kumakain ng karning baboy, bawal sa ibang reliyon ang kumain ng dinuguan, at pagputol ng buhok sa mga babae. Ito ay hindi ginagawa ng basta na lamang sa isang membro dahil may mabigat na kaparusahan ang paglabag sa mores. So, batas. Para sa mga sosyologista, ang batas ay formal at karaniwang ginagawa at isinasabatas ng federal, state o lokal na otoridad. Halimbawa ng batas ay ang pagpatay, pagnanakaw, pagtawid sa daan na hindi sumusunod sa batas, trapiko ay may kaparusahan. At yung kumukuha ng mga benta ng ibang vendors na hindi sila alam. Yun ay hindi pwede. Bawal yun. So, ang value, ito ang inaasahang mabubuting pag-uugali o dapat gawin o kilos o ipakita. Sa pangkalahatan, ang value ay tumutukoy ito sa individual na ideya ng kahalagahan at pangangailangan at siyang magdidikta sa atin kung ano ang moral at immoral, ng mabuti at masama, ng tama at mali, ng maganda at pangit. So, ang value, ang halimbawa nito ay ang pagbati ng isang good morning o magandang umaga sa inyo. At sa gabi naman ay magandang gabi. Wala naman tayo. Ayon sa mga sosologo, perception ito ng isang tao sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran at mundo. Kabilang dito ang mga pamahiin. So, ang pamahiin katulad ng pag galing ka sa sementeryo, ikaw ay kailangan magpagpag. Kasi pamahiin yon. At kapag meron namang patay, hindi ka pwedeng magwalis. Kasi pamahiin din ron. At yun lang. Wika. So, ang wika naman, ito ay pangunahing ginagamit ng tao bilang instrumento sa kanyang pakikipag-ugnay sa lipunan at wika. Ang wika talaga ito ay importante sa lahat kasi kapag wala kang wika, hindi ka nila maintindihan o mauunawaan. Technique ways, ito ay ang pakikiangkop ito ng lipunan sa mga pagbabago dala ng teknolohiya. Halimbawa nito ay ang paggamit ng mga bagong kagamitan o yung pagsusunod sa mga uso ngayong araw. At pagdadamit katulad ng mga aesthetic, mga pagdadamit ng mga maganda at mga modernong pagbabago ng panahon. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Binibining Jared and Guillermo. Nagre-report tungkol sa kultura at grupo. May tatlong mahalagang tungkulin ang kultura ng isang pangkat. Una,
isang paraan upang makita ang biolohikal na pangangailangan ng grupo para mabuhay. Ito ay tumutukoy sa anumang bagay na may kinalaman sa biolohikal. Ito ay nag-aaral ng buhay na organismo. Halimbawa, dito ay may biolohikal na proseso sa mga natural na kaganapan na nangyayari sa loob ng organisasyon o grupo. Pangalawa, nagbibigay sa isang individual na kasapi ng grupo na mag-adjust o magbabagay sa sitwasyon ng kapaligiran. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual o organisasyon na baguhin ang kanilang pag-uugali, istruktura, o proseso upang umangkop sa kapaligiran at manatili ang kanilang kaligtasan at pag-unlad. Halimbawa, ang mga hayop na tumitira sa malalamig na lugar ay kaya nilang pakapalin ang kanilang mga balahibo upang mapanatili ang init sa kanilang katawan para mabuhay. Kagaya sa mga tao, kaya natin magpagsalamuha sa iba kahit hindi natin sila kaano-ano, pero need natin makipagsalamuha sa ibang tao para manatili ang ating kaligtasan and also makapag-interact at makabuo ng bagong relasyon. Pangatlo, sa pamamagitan ng bumuo na kultura, magiging channel upang mapag-interact ang bawat membro ng isang pangkat at maiwasan ang mga alitan. Dito, ang kumuno kultura ay isang mahalagang aspeto para sa epektibong interaksyon sa loob ng isang pangkat. Kapag ang mga miyembro ng isang pangkat ay may parehong paniniwala at kaugalian, magiging mas madali sa kanila ang magkaintindihan at magtulungan at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at alitan. Halimbawa, sa isang organisasyon ay naniniwalaan nila yung goal nila. Magkakaintindihan sila at alam nila kung ano yung nararapat at hindi nararapat gawin para mapalambo nila ang kanilang organisasyon. Yan lamang po at salamat. Maraming salamat po sa panunood ng aming video. Naway mayroon po kayong aral na napulot at natutunan. Kung mayroon man po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang lumapit sa amin. Naway nabigyan din po namin ng mas malalim na kahulugan at na-explain sa inyo ang aralin 1 na pumapatungkol sa kulturang Pilipino.